Pangunahing kabuhayan ng mga Pilipino ang agrikultura. Kaya naman ang pamahalaan ay nakatuon ng pansin sa lahat ng mga pangangailangan para lalo itong mapaunlad. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ng agrikultura sa Pilipinas at sa paningin ng mundo? Balitaan mo kami, Julius Disamburon. Magtanim ay di biro, maghapong nakatayo. Mga bahagi ng kantang Pinoy na rumirepresenta sa sektor ng agrikultura. At isa ang sektor ng prioridad ng pamahalaan na may malaking kontribusyon sa pag-unlad di lamang ng ating bansa kundi pati ng ekonomiya. Ang Pilipinas ay isang archipelago, maraming lupain, maaaring sakahin, napapalibutan ng tubig, hilaga, silangan, timog o kanluran, maaaring pangisdaan. Diyan tayo nabiyayaan. Kaya't hindi matatapos ang kabi-kabilang ulat o lathala ukol sa pagpopromote ng mag-agri tayong lahat at ating alamin ang mga paraan para makatulong ang kabukiran sa sambayanan. Base sa mga datos ng Department of Agriculture at ang Bureau of Agricultural Statistics, sa unang bahagi pa lamang ng taon, nakitaan na ng potensyal ang sektor. Mula noong Enero hanggang Marso, naitala ang 3% pag-angat sa industriya, partikular sa pagtatanim, pangingisda at paghahayupan, kabilang ang poultry at livestocks. Kung susuriin ay maganda ang ibig sabihin nito na patuloy ang paglakas o pagtangkilik natin sa mga produktong nagmumula gaya sa pagsasaka. Nasa 54% ang naitalang produksyon, kabilang ang pangunahing pinagkukuhanan nito na palay at mais. Mula 4 hanggang sa hindi bababang 2 milyong metriko tonelada ang nakukuha dito halos sa 3 buwan pa lamang. At kung susumahin hanggang sa kasalukuyan ay makakaani tayo sa 8 milyong metriko tonelada. Target ng ating bansa bago matapos ang taon na tumaas ang bilang ng produksyon sa mga produktong pang-agrikultura na magiging sanhi para mapababa ang pag-angkat ng bansa sa mga produkto mula sa ibang bansa, bagkus tayo naman na magluluwas ng mga produktong ito tulad ng mga bigas at iba't ibang agricultural crops mula panlupa hanggang pantubig. Nabanggit ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang tila magandang balitang ito sa bansa at magiging contributor sa pag-angat ng ekonomiya. Nagsisimula na din tayong mag-export ng rice varieties gaya ng mga aromatic and organic black rice sa Dubai at ilang pang bansa sa Asia. Kung ito pa lamang ang susumahin ay nasa hindi bababa sa 200 bilyong piso ang kikitain ng bansa o halos 15% of agricultural production. Gaya ng pagsasaka, positibo din ang nakikitang datos sa ilang sektor gaya ng pangingisda. Nito lang ay inihayag nila ang paglulunsad ng 5-year National Agri-Fishery Program na ang isang layunin ay palakasin ang fisheries production, processing at marketing sa bansa. Kung poultry and livestock sector naman ang ating titignan, nasa 3% din ang naitalang pag-angat nito. Sa chicken production pa lang ay nasa mahigit 45 bilyong piso na ang kaakibat ng paggamit natin sa mga ito ay ang siya din namang pagpapatupad ng wastong pangangalaga sa kalikasan at maprotektahan ang likas na yaman ng bansa. At isa na dyan na nakikitang sagot ng paggamit ng renewable energies gaya ng solar, hydro, wind at iba pang maaaring pagkuhanan ng enerhiya sa mga kabukiran. Kung magiging let's back to basic ito, huwag nyo din kalilimutan ng composting para makatulong sa pagpapataba ng lupa na makakadagdag ng sustansya nito para masuportahan ang isang tanim. Sa kabuuang farm gate prices sa unang bahagi ng taon ay tumaas at dahil patuloy pa itong pinauunlad ng pamahalaan ay inaasahan din sa ikalawang bahagi ng taon ng kapantay o kaya'y mas mataas na porsyento dito. Maaalalang naaprubahan ni Pangulong Aquino ang batas na magpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ito ay ang Republic Act 10601 o mas kilala sa Agricultural and Fisheries Mechanization Law na mandatong ipalaganap o ipaalam ang moderno at epektibong pamamaraan kabilang ang pagpapahusay ng farm productivity ng bansa. Kasabay naman nito ang pagtaas ng kita ng ating mga magsasaka. Makikita natin ang patuloy na positibong pagtahak ng bansa para mapaunlad at mapalakas ang agrikultura. Hangad din ng pamahalaan ang mapangalagaan saka o mangingisdang kumakayod na maaari nating gawaran bilang bayani ng makabagong panahon. Ako si Julius Disamburon, nag-uulat para sa telebisyon ng Bayan.